Give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto. Diba? How the heck? No? Tinigasan mo na lang yung mukha mo para sabihin yun? Wala lang eh. Diba? Wala lang. Talagang during Senate hearing pa, sasabihin mo na i-give up na lang natin yung KIG. Grabe, no? May mga resident doon. Walang nga talaga to si Ito, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihin teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our Autobots transform and roll out. Boss Vinny, shout out. Biruin mo, no? Tanggal lang yan, no? Gago din eh, no? Dati dinidiscuss natin to eh, 'di ba? Kaso hindi ko na dapat pala madalas ko dinidiscuss to eh. Pagka ang mga gusto ko mga nagdi-discuss na ito si the likes of Simply Talkies. Marami kasi siyang alam diyan. Dati ako din well equipped ako pero ngayon medyo kinakabahan na ako kung tama ba yung pagkakaalala ko kasi yung Thomas Scholl. Hindi ko alam hindi ko maalala correctly kung yan ba yung Pag-asa. Kasi ang maaalala ko parang isinorender na yan nung di ba ang nakadiskubre si Thomas and then ibinigay niya na yan dun sa government, Philippine government, no? And then tayo na yung may niyan. May at talaga may-ari. Asan yan natin? O dun sa yung naka-kanji. Shoutout sa'yo. children and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up na Bobo no? Atin yun, tanga. Tito Island ng Pag-asa, bro. Okay. Hoy, Kainaro! Shoutout! Guess natin si Sentry. natin yung KIG. Sa Hindi ito Monday, pinalabas sa ni Monday. Senador Panfilo Lacson. So atin yung Ba't gising ka pa? Ilag ka na lang doon sa title ko. Kasi na kami, no? Mamaya i-discuss natin. Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Sa Pag-asa Island may nakatirang halos 400 residente at nakatatag dito ang isang barangay 88 hectares. Sino ba yung may 3,000 hectares? Sa Forbes Park. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang Oo naman. anong silbi nung bayan namin? Anong silbi nung mga magigiring na mamamayan namin? Na, Si Kainaro, they magaling have din all- mag-discuss niyan ng pagdating sa West Philippine Sea. Wala na kasi. Ako minsan talagang napupuno yung memory natin. Yung internal, yung hard drive natin napupuno. Nagpapagpag ako ng mga para may buffer tayo eh. Oo nga, dapat i-person ng grata to dun dyan sa Pag-asa. already given up
yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bring their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Paglilinaw ng mga eksperto. Kupal ka kasi. Marcoleta, sobrang kupal mo eh. Putya, walang yaka din kasi. Hindi naman easy ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Correct. Islands. Yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Eto si Prof. J. Batong Bakal. Matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasa yan. So dapat alam niya, the West Philippine Yan Sea pa. refers to our maritime zones. Ang Biruin mo, no? Membro ka ng ano eh. I think this was discussed even nung unang-una pa na sinabi ni Marcoleta na ano eh, na gawa-gawa lang natin. Naalala nyo ba yun? Yun din yun eh. Tapos, binuking siya rito ni Justice Antonio Carpio. Oh. maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin, plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical miles. Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Maraming batas na raw, domestic at international, ang nagpatunay na teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Ang Presidential Decree 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas. Kinilala rin ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang pagsaklaw ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. At ito ang basihan ng Republic Act 9522 o ang Archipelagic Baseline Law of the Philippines kung saan bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan. Nariyan rin ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na nagtakda ng maritime zones sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. At pinatibay pa raw ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa China. Kinilala na at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Wala man lang, yun ang kinakatampo ko dyan dyan sa plenaryo eh. Wala man lang sumampal kay Marcoleta. Di ba? Wala. Inaasahan ko si Senator Trillanes, si Senator Ping Lacson na tumayo sabay sampalin si Marcoleta. Wala. Ay, pero nakakita na kami ha. Inaayos na namin kung sino yung presidente na patatakbuhin natin. Kay Ping Lacson tayo! Hindi. Joke lang yan, joke lang. Baka akala ni Marcoleta na parang nagpapaalis lang ng squatter. Yung nagpapaalis, ang problema dyan, nagpapalisin mo yung mga squatter na Pinoy para ibigay na sa sa mga dayuhan. Kasi i-give up na eh. Di ba binabantayan nga ng China Coast Guard yan eh. Kanino niya gustong ibigay? Watching from Kuwait. Mamana. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Patuloy namin hinihingan ng Kaya si Senador nga Marcoleta. Grabe, no? Grabe po siya, nakakawalang ya talaga yung mga yan. Si Senate President Tito Soto, wala na rin akong believe sa'yo. Walang action, ganyan lang. Wala lang. Wala nang action. Bakit? Busy. Ano yung sabi natin? Sabi ko sa inyo, dito kayo manood kay Banat Boy. Magaling to eh. Magaling to, itong Banat Boy na to. Wala, busy. Busy pag... Pero kawawa din eh, no? Kawawa din talaga si Senate President eh. No, kasi syempre manipis talaga yung majority, yung ano niya. Yung majority niya konting kembot lang. Malamang sa malamang mawala sa kanya yung ano eh. Yung pagiging Senate President. And kagaya na sinasabi ko sa inyo, no, marami nagsabi, nadali, pinasakay tayo, pinaganto, pinaganyan, no? Ang churi-churi, ano ba yung churi-churi? I think, hindi ko alam medyo hindi ganoon eh, kasi
si Senate President, yung galawan, masisibak si Sara. Malaki ang probability na masibak si Sara. So mawawalan tayo ng VP. So Senator Soto is holding to the position. So just in case mawala si Sara, yung Senate President ang papalit na VP. So aakyat si Tito Soto as Vice President, si Loren Legarda ang magiging Senate President. Pwede, no? Isa pa, ano lang anong tawag ba ron? Conspiracy theory. Ewan ko, andyan pa ba si Bosinaro? Bosinaro, sa tingin mo ba? Sa tingin mo, hindi ko makita kung anong dahilan bakit in-announce na ng maaga ni Ombudsman Boying na meron ng warrant of arrest si Bato de la Rosa. Kung sinadya yun, ano kaya dahilan? Ang ako naisip ko kasi is for the kung yung sa side ng administrasyon, ma-eliminate kagad nila yung isa. Saan ma-eliminate? Sa mga voting na yung kagaya niyan, 'di ba? Pagka mayroong pagbobotohan, na tinanggal mo na yung isa. Alam nila magtatago si Bato. Oh. Definitely sa na-anticipate nila magtatago si Bato. Kaya in-announce ni Ombudsman Boying Rimulya. So pag-announce ni Ombudsman Boying, nagtago si Bato, alam na nila na bawas ng isa. So kahit manipis na, may pantabla tayo, kahit manipis yung majority, bawas naman sila ng isa. 'Di ba? Yung isang punto na yon, malaking bagay yon. So kung ma-eliminate nila yon, malaking bagay yon. Boss JR, hindi maubos magpasalamat ni Yorme kay BBM ng pagpapatayo sa school. Oo, nakita ko nga yun. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kaugnay ng ibinalita namin kanina na pagbatikos kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa tila pagsusulong niya na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea, idiniin niya ngayon na hindi niya sinabi na ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sabi ng senador, sadyaan niyang pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization o IHO ang West Philippine Sea ay kailangang magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Ayon sa kanya, sinabi niyang hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS, maliban na lang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Ganun ba? Manang Trexie, parang sabi mo, hindi, isuko niya na yung Parang ganun, di ba? Pwede nga. Tingin ko ayaw arestuhin. Tingin mo ayaw arestuhin si Bato? Hindi kasi wala pa rin Wala pa rin sinasabing ang sabi ni Attorney Conti, wala pa din hindi pa naman, syempre, doon tayo mas, di ba? Pero pwede rin tingnan natin yung sinabi ni Marcoleta. Ayaw hulihin, bakit naman? Naan nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, or something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Oo, i-give up Para madali pa nga Medyo demanding ka pa nga
Tapos ngayon, puta, wala to. Utak luga ka talaga, Marcoleta. Hayop na yan, no? Utak luga tong si Marcoleta, ang hayop na to. Puta, hindi ko na maalala kung sino yung mga kupal na sumusuporta dati dito kay Marcoleta ng mga PBBM vlogger eh. Pag naalala ko kung sino kayo, papangalanan ko kayong hayop kayo. Puta, kinakastigo pa ako. Bakit ko raw binabanatan ng personal si Marcoleta eh. Di ko maalala kung sino. Kasi marami sumusuporta mga vloggers ng administrasyon dati. Diyan. No? Oy! Ma'am Overthinker, shout out. Oh. Hindi kasi nagsasalita si Boying. Kung hindi totoo, masisira siya. Posible. Hindi, binitawan niya na yung salitang yun eh. So kahit anong sabihin pa ni John Vic na wala pa or blah 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 or kung ano man, hindi babaguhin ni Ombudsman Boying yun. Si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay. Okay.